sa panibagong bike review. I'm J. Michael, and for today's video, andito tayo ngayon sa FKM Motorcycle Philippines warehouse kung saan dumating na o nandito na sa katabi natin yung pinakang latest Venture 150 Ultimate Plus. Bakit may Plus at bakit may Ultimate? So malalaman natin yan maya-maya lang at kung ano yung specs and features at ganoon din yung price niya, no? Tsaka yung mga differences o yung pagbabago do sa isang naunang version na lumabas. So sa physical appearance, makikita nyo na kaagad guys, eto, napakaganda or napaka-premium ng kanyang kulay. Ang personally gusto ko yung pagka-red niya kasi mahilig tayo sa glossy na mga kulay ng motor. Tapos yung kanyang fender sa harap, glossy, parang piano finish, black din siya. At so nahati yung kulay niya, no? TCS, traction control. And then yung kanyang rim is spoke type na rin or kung tawagin is rayos. Ano ba ang pinagkaiba nito dun sa mga naka-mags type or yung buo? Ang maganda kasi nito guys, mas durable siya pagdating sa mga lubakan kasi may tendency na mag-bend yan konti, bumabalik, gumaganyan. So nagpe-play yung kanyang mga spoke. So, tapos meron din siyang wavy disc, malaki yung disc rotor niya. At ito yung kanyang sensor para sa ABS. Yung kanyang piston ng caliper, ito, di tayo nagkakamali. Dual piston siya. Silipin natin. Ayan. So, dual nga. Dalawang piston yung sa harap. Malakas yung preno nito. Ayan. So, ito yung sinasabi ko. Compared sa Venture 180, mas gusto ko yung pagkakulay ng rim nito. Ayan, oh. Pogi-pogi. Ang ganda. Grabe, ang ganda nung... So, sa personally guys, pag nakita nyo talaga, ang ganda nung kanyang spoke wheels. So, yun yung naging lalong adventure lalo yung motor. So, sa likod, ganun din. At ang maganda nito guys, may cover pala yung kanyang suspension sa harap. Ito, may rubber cover na siya para hindi siya magdumi. Lalong-lalo na sa mga maputik na dinaanan or madadaanan mo kagaya ng ginawa natin sa Cordillera Level 2. Marami tayong putik na nadaanan doon. Yun yung maganda nito. And then, projector type headlamp. Mayroon siyang 4, 2 low beam, saka 2 din sa high beam. So, may camera na din. Ito yung isa siguro sa mga nadagdag. Ano? Hindi tayo sure kasi hindi naman tayo nakapag-review ng standard version nila. Ayan, so may camera siya. So, clear yung visor niya at maganda dito, adjustable din siya. Ito. So, for me, mas gusto ko yung nakataas siya. Gaya ng sabi ko doon sa Venture 180, mas protection or mas protected ka sa hangin na sumasalubong sa'yo. So, maganda nito guys. Meron na ring handbrake dito. Pag nakapark ka, pwede mo kay handbrake siya. At adjustable din yung lever niya. And then yung upuan niya, actually mukhang mas mababa to kumpara doon sa Venture ADB 180. So, maganda, black na yung panggilid niya. Ayan. At yung suspension sa harap, ito, gaya nung sa Venture ADB 180, meron na rin siyang baso or may reserve gas tank. Suspension, adjustable. Kung di tayo nagkakamali, ito, may nakita ako dito, pwede mo siyang ipihit. Top box bracket, meron na rin siya. Actually, matibay to. Halos same siya dun sa ADB 180. So, matibay to kahit di mo napaltan. Ang gusto ko lang paltan siguro, gawin ko lang tong black. Mas gusto ko yung black, ano. And then yung sa handlebar niya, yung tapered na siya, oh. Malaki dito, tapos paliit. Siguro mas okay sa akin din yung bronze color or black color yung side na yan. Alright, salamin, malaki siya. Futuristic yung design. Hindi siya basta ganun lang na ginawa lang. So, maganda yung reflection niya. Hindi siya naka-zoom. Meron din siyang USB. Ayan, may USB din siya. At tingnan natin sa loob. Ayan, meron din. So, silipin natin mamaya, ano. So, ikutan muna natin itong motor na to guys para mas makita nyo ng malapitan. Alright?
pwede mo ring extend yung paa mo. Ayan, ganyan. Or pwede rin ganito kapag nangangalay ka na. Yan. So sa harapan, eto, yung adjustable din. 1, 2, 3, 4 din. Depende sa haba o iksi ng daliri mo sa kamay. So TCS, eto. Yan. May hazard switch. And then ito yung ilaw at starter switch. Ang daming switches, ang daming buttons. So andito yung mga menu. Ayan. Andito sa kaliwa. And then high beam, low beam, signal. And then yung busina. So salamin, walang zoom. Maganda yung reflection niya. At LCD, wala ng button guys. Nakikita nyo wala ng buttons. Fully digital ang kanyang meter panel. At andito yung kanyang gasolinahan. Check natin. Buhayin natin. Ayan. So buhayin natin para makita nyo. Maganda nito, may protector pa siya guys. Baka sabihin nyo may gas-gas. Pero LCD protector pa lang yan. So push natin ang isa yung susian. Ito. And then buhayin na natin. Yun, lahat ng umilaw, lahat ng kanyang mga indicator, ano? Ayan, and then may logo ng FKM. Wow, nice. Yun, oh. Grabe. Di ba? Ang ganda. Grabe. Ang daming ano niya. Kompleto yung features niya, no? May time clock, average fuel consumption. Di ko alam kung nakikita niyo sa screen, ano? Odometer, trip meter. May ano pa, oh, temperature. At yung camera, so memory card, may nagbi-blink, siguro kailangan ng memory. So andito lahat na information na kailangan mong malaman sa motor na to. Yun, bumukas na. Isa pa nga. Okay, so pinupush lang pala dito guys sa may ignition yung ano, para bumukas. Ayan, nakatapat lang dapat sa may yung drawing ng gas. Push natin. And then isa pang push. Yun. O di ba? At maganda nito, may patungan na rin ng ayan, oh. So may tali siya, may patungan dito ng ayan. So hindi mo may-misplace yung takip ng ano mo, tangke ng gasolina. Balik natin. Yun. At gaya na sabi ko, may angkasa naman siya. Tapos, ito yung bracket nyo. Sabi ko, dapat black to. Mas gusto ko yung black. Cute siya, oh. Late lang dito. Pero kayang-kaya nito ang mga 45 liters. And then, may FKM dito. Suspension niya. Ayan. Mukhang adjustable. Tingin ko adjustable. May reserve gas tank dito. Or baso. At plastic yung kanyang cover ng muffler or sa tambutso. Tapos may carbon fiber look dito, pero plastic lang to guys, no. Hindi mo naman kailangan ng metal dito, mas safe to sa angkas, hindi ka mapapasok. And then radiator, may angkasan, kulay silver. And then nag-complement yung kulay silver dito, naging balance yung kulay, ano. Ayan. At may ADB dito nakasulat. Yun, at LED din. Na ito guys, nakita ko yung ilaw. Ito. Yan. Hindi. Ito guys, nakita ko yung camera sa likod. Yan. At yung kanyang Wonder Woman na taillight or stoplight. LED. LED din. May reflectorized dito. May ilaw dito sa baba. At malapad yung tapaludo. Maganda nito, meron pang tire hugger para mas lalong hindi magdumi doon. Kita nyo nandito yung mga putik-putik. Yan. So kulay 4 valve, liquid cooled, hybrid. Oh, may hybrid nakasulat. Alright. So maganda nito. Pwede mo din siyang, pag binaba mo to, mamamatay yung engine. At syempre may center stand pa rin. At medyo mababa yung upuan niya. At taka upuan natin para makita natin.
So, ito yung seat height para sa kagaya nating 5'5" ang height. So, hindi na tayo masyadong tiptoe. Hindi kagaya ng Venture ADB 180. Ito, mas ano tayo komportable dito sa ganitong height. So, ayan, meron din pala siya guys, backlight na kulay blue. Ito, ganun din sa kanan. Napaka-generous ng LCD screen niya. Please download na sa video to avoid being covered. Wow, license activated. Ang daming information. May tire pressure din guys. Anyway, masyadong complicated kung isa-isayin natin, baka maubos yung oras natin, ano. So, yung guys, gusto ko lang magpasalamat sa FKM Motorcycle Philippines para sa isa tayo sa kauna-unahang na-invite para i-vlog itong FKM Venture 150 na fully loaded, ultimate, tapos may plus pa. Ang plus na yung kanyang rim at yung kabuuan ng motor is wala akong masabi, almost na perfect na nila yung Venture ADB 150. So wala akong masabi, saludo ako sa FKM at napakaganda nitong motor na to. Na test drive natin, saglit lang kasi umulan, gusto ko lang makita, ma-feel, at doon pa lang naramdaman ko na maganda yung suspension niya, at saka yung seat height, pabor na pabor sa height ko na 5'5". So, thank you for watching guys. 168,000 kung di tayo nagkakamali. Ilagay na lang natin din sa screen, baka mamaya hindi tayo accurate sa presyo dahil kalalabas lang itong motor na to. Alright, thank you for watching guys. I see you on the next one. Bye!